So hello guys, nagbabalik nga na naman tayo. Salamat pala sa lahat sa mga nagsuporta sa akin. Yay! Woo! Grabe, ang dami natin viewers sa YouTube, Facebook, Instagram at mala Twitter. Grabe, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo dahil kung di dahil sa inyo guys, hindi magpapatuloy yung vlog ko guys. Grabe guys, thank you sa lahat guys kasi kung di dahil sa inyo baka di ko ituloy yung vlog na to, diba? I-stop ko pa, diba? At syempre pwede siyang magwakas, diba, na mababagsak lang guys. Oh. Joke lang. So guys, ano nga pala kung ba't ako nakasalamin ngayon guys? Siguro may bablog na naman tayo ng bago guys. Kasi first time ko mag-ice guys sa'yo. Tingnan mo naman guys, oh. Feeling taga US guys. So, gano'n. Sige. So, diba? Papak, sa kabila naman. O, diba? So, bakit din tayo naka-corporate job guys? So, malalaman natin mamaya guys. Diba? So, itong salamin na to guys. Kuya ako nagsalamin na to. Siyempre, magpapasalamat muna ako sa nagbigay na ng salamin na to kay Dr. Evelyn Macapagal ng Optical Clinic ng Glass Market. Yes, palakpakan naman dyan guys. Kung kailangan nyo bumili ng mga salamin na naglalabo yung mga mata nyo, you can feel free ship to Dr. Evelyn Macapagal sa may Glass Market, sa may palengke ng Galas. Okay, di talaga na magaling yan gumawa ng salamin, lalo na kapag may mga grado ka, may mga lens ka na gustong magpatingin, di ba? Kung nalalabo na mata mo, kung may problema ka sa mata, feel free to consult Dr. Evelyn Macapagal dahil napakagaling niyang psychometrician sa mga mata. Amen po ba? Naks, naging pastor niya, nag-shift na kagad. So guys, ito na guys, kung ba't nga pa ako naka-corporate attire? Siguro, malalaman natin yun. Alright, first, di ba? So guys, ito yung bablog natin ngayon, kung ba't ako naka-corporate attire. Siguro, nandito na ako sa part ng pag-apply, di ba? Which is, kailangan naman talaga bago ka graduate, di ba? For example, kakagraduate mo na ng college, di ba? Or high school. Kailangan mo to. Bakit? Kasi kailangan mo mag-corporate para mag-base formal ka sa nakakausap mo, di ba? Lalo na ako, as a human resource interpreter sa Top Spot Multipurpose Cooperative na, di ba? Pinapasalamatan ko yung mga tao dyan dahil sobrang laki na tulong nila sa akin pagdating sa HR activities, guys. So, yun na nga, related to sa topic natin yung HR activities. So, ba't natin kailangan aralin yung HR, di ba? Lalo na pag graduate ka, at kailangan mo makipag-kompetensya sa tao na makakasama mo pag graduate ka. So, guys, ba't nga ba na corporate attire? It's for the own HR perspectives na ikakandak natin kung ano dapat yung pwede nating gawin kapag minalas tayo sa interview, di ba? Kasi as an HR, ayun yung bablog ko today, di ba? Yes na ako, guys. So, yun, guys, as part of HR activities, siguro pag graduate ka, tapos di ka natanggap, siguro may mali sa'yo. Siguro yung dawi na malamit ka, makipag-usap ka sa tao, tsaka yung gender sensitivity, na may kulay yung buhok niya, na may tattoo siya sa katawan, kasi prohibited talaga yun. For me kasi as an HR, naranasan ko lahat yun kasi naging HR ako di ba? So for me, kapag nag-HR ka kasi, ikakandak mo kung makakabuti ba siya sa store na pinagtatrabahuan mo, na pwedeng makasira ng kanyang computational skills tulad ng pagbabasag ng pinggan, pagiging bad boy, di ba? Which is, di naman dapat talaga pwede at tularan kapag nasa corporate world ka, di ba? So, ba't nga ba lang kung may dalang notebook? Siguro, para isipin na HR talaga ako, di ba? Kasi as a human resource, sobrang hirap maging HR pero masarap, grabe. Napakadali lang ng trabaho mo, lalo na kapag marunong ka makisama sa boss mo, di ba? So, sobrang sarap maging HR kasi pag naging HR ka, mag-interview ka na ng tao, di ba? Lalo na yung mga naging experience mo sa life kapag nandun ka na sa workplace mo, di ba? For example, may in-interview kang applicant na wala masyadong confidence. Siyempre, hahanapin mo siya ng confidence para makapagsalita siya. Kasi nahiya siya sa iyo di ba? From the word itself na yung culture niya, naiiba kasi di niya nakasanayan yung mga bagay na dapat ituro nung mga nakaraang adolescence siya, di ba? Kumbaga, wala siyang friends, di ba? Kino-consult din namin yun, di ba? Kasi as an HR guys, nililista namin yung mga bagay na
pwede makapasa sa'yo at makakabuti sa'yo, di ba? Kasi ako naging HR ako, grabe, sobrang sarap. Grabe, ito pa yata yung sinuot ko nung nag-OJT ako sa Top Spot Multipurpose Cooperative. Grabe, sobrang dami ko natutunan sa kanila. Kasi sobrang galing nila sa lahat, sobrang empowered, at syempre high class. So nagpapasalamat nga pala ako sa Top Spot, guys. Ang laki ng tinulong niya sa akin, guys. Nag-effort pa ako, guys. Miss ko na kayo. So guys, as part of HR, syempre, kinikilatis din namin yung ugali. So, kunwari may napansin kami ugali na hindi mo dapat sabihin sa akin, napapansin ko na. Bakit? Kasi, as part of HR, kailangan mo mag-empowered sa lahat, di ba? Kasi ako naging top spot employee ako at nag-rotation ako sa bawat, sa bawat stops and department na naging kasiyahan ko din kasi walang toxic sa kanila. Kumbaga, lahat silang mababait, di ba? Lahat ng mga trabaho nila na ipinatrabaho sa'yo, sorry, may absorb mo dahil sobrang bait nila sa akin, di ba? So, as part of the HR, hindi rin kami nag-accept ng nakatattoo. So, bakit hindi kami nag-accept ng nakatattoo? Kasi first of all, damay yung mga nakatattoo dun sa business. Why? Kasi, image, di ba? From itself, the word image, pwede ka na mapahamak sa bagay nun. Ay, di ba? Kunwari, may bumili din sa store nyo. Ay, sabihin nila, bad boy yan, nagsisigarilyo yan, di ba? From itself, the word, the fact na ikakasira nila yun, di ba? Ng mismong store. So, in fact na, as an HR, pwede mo siya tanggalin sa activities, di ba? Kasi may visible tattoo siya na prohibited naman talaga dapat pag nag-HR ka, di ba? Next, siguro yung age. For example, age ka, di ba? Kasi ganito yun. Kunwari 17 ka pa lang, di talaga kami nag-accept ng 17 pa. Kasi kapag 18 years old ka na and pataas, doon kami nag-accept ng trabaho na pwedeng ilagay sa kanya. Kasi nasa matured rules na siya na kung saan pwede siya magbigay ng benefit doon sa pinagtatrabaho niya. Kasi kapag 17 kasi, for me, as an HR, kinoconsult namin na ay kapag 18 na to, pwede na siya sa lahat, diba? Unless, pinayagan ka ng magulang mo na magtrabaho sa amin dahil ikaw yung magiging asset din namin, di ba? Unless, na naka-earrings ka, may tattoo ka, hindi talaga kami papayag nun. Kasi, from itself, the word image, bad image, masisira ang kumpanya, di ba? Gets niyo ako, guys? So, napaka sarap maging HR kasi super sulit to, lalo na kapag nag-apply ka sa work, di ba? For me, as an HR, personnel, team and area ng Top Spot, kinoconsult din namin yung mismong formal attire like this, di ba? Tingnan niyo ako, guys, naka-ano pa, konyo-konyo cakes ko, di ba? Kala mo taga-dala sa din. Pipili naman ako, di ba? So, guys, kapag may mga tanong kayo about sa mga HR activities na dapat i-consult, siguro feel free to comment down below, di ba? Yan, sa Facebook chat ko, tsaka sa YouTube ko, guys. Feel free to comment down below sa mga katanungan nyo, sa mga gusto nyo tanongin sa akin about HR activities na pwedeng i-shape papunta sa kagandang future nyo kapag nasa labas na kayo ng corporate world. Okay, guys, syempre, don't forget also to subscribe my YouTube channel at Recorvan Aldrich Capra 6987, di ba? Alright, palakpakan tayo dyan, guys, dahil parami na ng parami ang ating subscribers. Woo! Thank you, guys. Tsaka nagpapasalamat din ako sa Records Trouble Vlog dahil na-feature tayo ng Coffee Bean. Yeah, coffee na naman. At syempre, nagpapasalamat din ako sa Top Spot dahil napakalaking tulong nila. Dahil sa lahat ng trabaho na binigay nila sa akin, HR talaga yung nagustuhan ko. Diba? From its of the word HR sa mga naging board passers dyan na nakapasa, diba? Nalingin top touchers. Then, congrats sa inyo, guys. Dalamhati sa inyo, guys. Woo! Grabe, ang galing nyo, guys. Sobrang hirap ng HR test. Lalo na pag di ka nag-aral, diba? Sobrang dali ng HR kapag may mga katanungan kayo sa akin na pwede nyong i-recommend na ay ganyan pala maging HR. So, 'di ba? Itanong niyo sa akin, guys. Libre namin yung sagot, guys, ha? So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube vlog, ha? Okay, asahan kayo, guys, ha? Thank you so much, guys. At dyan nagtatapos ang vlog natin. See you, guys. Thank you.